So, inuubos ko na yung mga stock ko. Iniluluto ko na yung tilapia, yung karne, tsaka yung mga gulay kasi masisira na siya. Next week, wala na ako dito. Nasa Pinas na ako. Sa Pinas ako mag-i-spend ng Christmas. Ayoko kasi ng may iwan ako ditong stock kaya inuubos ko na yung mga isda at saka yung mga gulay. And then after this, maglilinis naman ako nung sasakyan. Buti na lang dito, ayan. Tanghaling tapat na naman. Buti hindi na ulan, pero ayan. Makulimlim na naman. Tinignan ko na naman yung weather forecast. Hanggang makauwi ako, walang snow. Praise God. Kasi ayoko na talaga ng snow. And then mamaya, lilinisin ko tong sasakyan. Kasi iiwanan ko to kay Herbert. Bale, ito na lang yung gagamiting pang hatid sa akin. Kasi total wala namang snow. Kasi ang usap namin, pag walang snow, itong sasakyan ko na lang ang gamitin pag hatid sa akin. And then iwanan ko na lang sa kanya tong sasakyan. I don't know kung ihatid niya pabalik dito or sa kanila na nila ipapark. Baka di naman niya magamit kasi may sasakyan din siya. So kay Herbert ko na lang pinagkatiwala kasi dun sa taong yun talaga malaking tiwala ko. And then malaki na itutulong din sa akin Herbert regarding dun sa mga, kasi PR na nga siya, marami din ako natututunan sa kanya. And then siya yung nag-offer na maghatid sa akin. Salamat naman dahil kasi kung iiwan ko sa Vancouver yung sasakyan ko dahil nga second hand, so sa 2 weeks akong mawawala, baka mamaya hindi na na-start. Although meron naman tayong BCAA membership, ayokong ma-hassle kasi kinabukasan, pagdating ko kinabukasan may pasok na rin kaagad ako. Kaya ayun, nilinisan ko lang din to pagkatapos kong magluto. Kasi di ko na nauhugasan to, pero malinis pa naman. Kasi lagi nga nag-uulan. Nakakatamad maglinis kasi dito nga sa farm, ayan, kita nyo naman ang putik. Konting park mo lang, ubos na yung dahon, doon na lahat sa sasakyan mo. And then uulan, dadaan ka sa putik, kaya nakakatamad maglinis. Tapusin ko lang itong niluluto ko. And then ayusin ko naman muna yung maleta. Siguro mamaya ko na siya linisan, babacuum ko lang ng konti. And then palalagyan ko na ng gas. Kasi kung siya yung magagamit namin pa Vancouver, paghatid sa airport, wala nang gas, magpapagas muna ako sa gasoline station. Ayos ko na rin yung maleta ko. Ayan. Medyo maluwag pa, kaya lang titimbangin ko muna, baka mag-over over luggage na ako. Medyo makaalat dito sa kwarto kasi nga ang dami ko pang inaayos, baka may makalimutan akong dadalhin. And then itong tray ng eggs, pamimigay ko na lang kasi hindi ko siya makakain baka masira lang. Kasi may ilan tayong mga subscriber na dito lang sa area malapit. Actually, teka, yung niluluto ko kasi habang wala pa naman inayos ko muna yung maleta. Kasi may ilan akong subscriber na mga nakakausap ko, wala silang inooras. Nakakaawa naman. Nakachat ko nung minsan. Merong mga since pumasok na tong holiday, tong Christmas, wala silang pasok. And then yung iba naman dumating dito, nag-o-open sa akin, wala daw silang pasok ng nitong mga holiday. And then 30 hours lang daw sila per week, 25 hours per week. Nakakaawa din naman. Although may mga naunang nagsabi sa akin na nanghihingi ng itlog, nanghihingi ng ground beef. Kasi may mga ilang ground beef pa ako dito natira, ipamimigay ko na rin. Pasensya na po doon sa mga nagre-request po, yung mga nahingi po ba ng ground beef na nasa Surrey, nasa Vancouver, hindi ko na po magagawang dalhin pa dyan. Dahil unang-una, pag may pasok po ako, wala na talaga akong time. Nabanggit ko na naman po yan doon sa nakaraang vlog ko. Hindi ko na po para maihatid pa sa inyo yung ground beef. Kasi syempre, unang-una, gas ko rin yun. Pangalawa, babiyahe pa ako. Tapos, imbis na maipapahinga ko na, may natira ko ditong ilang ground beef, tsaka yung egg nga, ipamimigay ko na doon sa ilan nating kababayan na na walang inooras.
na kulang yung sinasahod kasi nga mahina yung company nila, mahina yung trabaho nila. Ay ayoko naman pong ayoko na po kasi igawing i-vlog. Kasi doon may nagtatanong sa akin, sabi niya, bakit daw yung ibang namimit ko, hindi ko daw ayoko naman po kasi nung ganun na bawat galaw ko iba-vlog ko. Kagaya na lang nung minsan na nagpuntahan dito yung mga agit lang binabaliktad ko lang tong isda. Na may nagpuntahan po kasi ditong ilang subscriber na nagpapasama sa akin na nagulat ako na dito na lang sa labas ng bahay. Pero that time, 2 shift pa lang po kami. Noong time na yon, marami pa akong time para samahan kayo dyan sa mga farm. May mga napunta po kasi dito na nakita yung vlog natin na i-guide ko daw sila kung paano makakapag-walk-in. Nagugulat ako pag magme-message, sir, dito na po ako sa labas. Pagpunta ko dito na sa labas, sasamahan ko. Instead na magpahinga ako, itulog ko, sinasamahan ko po. Kaya kung sasabihin nyo po nung iba na talagang for views, di sana po talagang sa vlog na lang ako, hindi na ako sumasama. And then at the same time po, hindi naman po kasi ako yung tipo ng pag nakita ko yung subscriber natin na dito, nagpapasama. Ay, saglit lang, kukunin ko lang yung camera ko, iba-vlog natin to. Hindi ko na po kasi ginagawang vlog, yung mga ganon. Pag dumating po sila dito, sinasamahan ko po. And then pag nakapag-ikot-ikot na po kami ng mga ilang farm, nakapagpasa sila ng nakapagtanong sila kung may hiring, okay na po ako doon. Hatid na lang po ulit ako dito pabalik, and then saka ako magpapahinga. And then yung iba naman po kasi na namimit ko, na kagaya niyan, itong mga itlog na dito, ang dami, masisira lang. Kasi yung kasama ko, nauumay na rin sa itlog. May supply kasi kami dito ng every week, sometimes every 2 weeks. Ilang tray yung dinadala dito, pag hati-hatian namin dito magkakasama. Minsan din na rin naluluto. Hindi naman, siguro, pinakamatagal, 1 month. Pwede pa naman to hanggang 1 month. Nitong mga nakaraan, naipon ko na yung ilang itlog ko. And then yung kay Johans, ibinigay na rin sa akin. Sabi niya, pamigay mo na rin yan. Kaya pasalamatan po natin si Johans. Kasi isinama na niya sa akin. Alam na ibibigay ko din sa ilang subscriber natin. Pasensya na po doon sa iba kasi may mga nagre-request po na, pag nagka-itlog, pag nagka-ground beef, pahingi naman kami. Priority ko po muna yung mga walang inooras, yung mga walang sinasahod. Especially ngayong holiday, na laking tulong po sa kanila na hindi na sila bibili ng ground beef, hindi na sila bibili ng itlog. Unahin ko na lang po yung ibang kababayan natin na talagang ngayong holiday mga walang pasok. Hindi ko na po babanggitin kung anong klase ng trabaho at alam na po nila yon. And then pag dinadala ko po kasi yan, yung mga itlog, yung ground beef, hindi ko na po ibinablog. Ayoko naman po nung saglit lang ibablog ko. Saan ang camera? Bibigay ko sa... Pasensya na po, ayoko po kasi ng gano'n, nahihiya po ba ako? Ayoko po nung parang pakikita natin na binigyan kita ng itlog, binigyan kita ng ground beef. Pag yung mga tropa-tropa, yan, kagaya ni na Leia, nung dinalang ko sa Suri. Yung mga kaibigan natin, dinalang ko sila ng mga baka, ng bagong katay dito. Dinalang ko ng baka, at saka ng ground beef. Tapos nung student, yan, kaibigan, hindi naman kasi iba, mga dinala natin. Pag yung mga hindi naman natin talaga, na subscriber lang na nagme-message tapos nagsasabi ng sitwasyon nila, malaking tulong na po yung maabutan natin kahit paano na instead na bibilin pa nila. Ayoko po kasi ng gano'n, nung kada galaw ko iba-vlog ko, may mga galaw po kasi ako dito na ang ginagawa ko lang po yung makakapagbigay ng information sa inyo kahit paano. At doon sa mga ilan pong nagme-message na gusto pa rin magpasama, pasensya na nga po, nabanggit ko na nga po ito doon sa nakaraang vlog natin na hindi ko na po kayo ngayon masasamahan kasi 3 shift na po kami. Ngayon po kasi 3 shift na kami, may online class pa ako, and ngayon nagre-ready ako ng pauwi ng bakasyon ko. Kaya po saglit at papalit na, ayusin ko lang niluluto ko. Baka masunog na. Ayusin muna natin, magtatapos muna ako guys, lulutuin ko lang muna to ha.
Alam nyo guys, nung hindi pa kami nagti-3 shift, nung mga panahong 2 shift pa lang kami, nagsiset pa nga ako ng Zoom meeting sa mga ilang subscriber, yung mga nagme-message. Tsinatsaga ko talagang sumagot doon sa mga nagme-message po para yung mga tanong nila na personal ay masagot ko. At the same time, nagtatawagan pa nga kami. Minsan naabot kami ng everyday, naglalaan ako ng 1 oras, kausap ko lang yung isang subscriber. Tapos may mga nag-a-add po sa akin na ina-accept ko naman po. Ang problema nung nag-3 shift na kami at nasabayan pa ng nag-online study ako, mahirap na pong isingit yung oras ko. Kaya hindi na ako makapaglaan ng talagang as in one-on-one na tanungan portion, parang ganon, na isang tanong isang sagot. And at the same time, nilimitahan ko na yung sarili ko na parang accept ng accept, kasi sa totoo lang po, may mga ilan po kasi na parang walang control, na parang oras na natutulog ako natawag, parang hindi na ata alam yung limitasyon na tinatawag, na may oras din po ako ng trabaho, na hindi naman po ako talagang full time na nagbablog. Iba po yung oras dito, baka po nasa Pilipinas siya, tulog ako dito. Tapos parang feeling ko medyo alam niyo yung, syempre may personal din naman po akong buhay, nalalabas din ako minsan, nagandahan ako sa isang bagay na nakita ko, ipopost ko, imamay day ko, nakitang online ako, mapapamessage na kagad, which is pag hindi mo na-replyan, baka isiping suplado ka. Ay hindi alam, syempre baka nag-grocery ako, may na-picturean ako, na i-my day ko, and then syempre magdadrive na ako, akala free time ako. Kaya po medyo nilimitahan ko na talaga yung time ko. Pero gusto ko naman po talagang makatulong para yung mga, kasi may mga ilan naman po, masarap po sa pakiramdam, ang totoo niyan, may mga ilan akong subscriber na wala ng pag-asa. And then nakarating na sila dito. Ang totoo niyan, may 2 babae na nag-give up na talagang nag-back out na do sa application nila. And then nung nakausap ko, binigyan ko ng advice. Talagang yung pasasalamat nila sa akin is todo. Talagang pag binabasa ko lahat yung message nila, ang totoo niyan, Kuya Perds, wala na kaming pag-asa. Magka-same company sila sa Taiwan. Wala na kaming isa halos na sinasabi nila, wala na kami yung pag-asa, kundi dahil sa'yo hindi namin itutuloy ito, and sa wakas na dito na kami sa Canada. Kundi dahil sa'yo, ikaw yung isang malaking part ng journey ko, kaya ako nakarating dito. So masarap sa pakiramdam yun, kasi alam niyo yung sa totoo lang, alam nyo kasi ang purpose ko talaga dito sa vlog na to, kaya nagtuloy-tuloy na to. Ang totoo niyan, hindi ko naman ina-expect na magtutuloy-tuloy tong vlog na to eh. Parang ang sarap sa pakiramdam, kahit pa sabihin may mga hindi tayo magandang comment na nababasa, deadman na lang. Ang nakapokus ako doon sa mga nabibigyan natin ng gabay, ng idea, ng realidad dito sa Canada. Kasi kapag yung iisipin ko na wala na ako dito sa mundo, pero yung taong yun, maiisip niya na kahit papano naging parte ako ng buhay niya, na kahit papano may 1% sa buhay niya na naitulong ako, malaking bagay na po yun sa akin. Kaya lang nitong huli nga po, nilimitahan ko na, kasi nga po may mga yung iba na lumalagpas sa limitasyon. Kaya hindi ko na po nagagawa yung ginagawa ko dati, na nakikipag one-on-one ako. Although ngayon marami pa rin naman tumatawag, pag may free time ako, sinasagot ko po. May mga ilan nga po ako sinagot nitong huli. Ang totoo niyan, puro tourist tumatawag sa akin na naman itong huli. Kung ako po ang tatanungin ninyo, kasi ang dami ko po nababasa ngayong comments, sir, magtuturist ako dyan next week, next month, next year. Puro tourist po darating dito. Ako na po magsasabi sa inyo hindi ko po kayo dinidiscourage, hindi ko po pinapatay yung pangarap nyo makarating dito sa Canada. Sobrang dami ko pong nare-receive na tawag at mga comments. Bukod po sa panonood nyo ng video, magbasa po kayo ng mga comments. Please, magbasa po kayo ng mga comments. Magkakaroon po kayo ng idea diyan regarding do sa mga dito na sa Canada na nagpapatotoo na sitwasyon nila. Na sinasabi nila, may mga nababasa ako dyan na tamang-tama yung topic mo, sir, na dito ako ngayon sa Canada, ang hirap palang maghanap ng trabaho, nakaturist po ako, ilang ganan na po yung comment na nababasa ko. And at the same time, may mga nakakakuha ng number ko, tinatawagan ako, sir, baka naman nakaturist po ako, wala po kung pasensya na po, na ngayon ko lang napanood yung vlog ninyo, hindi po ako naniwala na mahirap nga po palang makahanap, ang dami pong kakumpetensya. Kaya nga po hindi ko lang po sinasabing wag na kayong tumuloy, ang sinasabi ko, pagplanuhang mabuti, pag-isipang mabuti bago kayo pumunta rito. Imagine nyo po, 6 months kayong dito, naghahanap kayo ng working permit, it means 6 months kayong walang trabaho.
So 6 months yung susustentuhan yung sarili ninyo habang kayo na dito. Hindi po kasi sasapat yung sasabihin ninyo may kamag-anak, kakilala, kaibigan kayo dito kasi hindi naman po pare-pareho ng sitwasyon. Meron po mga dumarating dito na yung mga kamag-anak busy na po yan sa trabaho. May mga binabayaran din po yung mga bills dito. May kanya-kanya din pong buhay yan dito. Kaya nga yung iba parang ayaw nang tumulong kasi ayaw nilang magkaroon ng obligasyon or maabala sila. Dahil pagdating nyo dito, hindi naman po yan habang kayo na dito, wala silang trabaho at kayo magbabanding-banding. Papasok po yan sa mga trabaho nila. Gaya na lang ng isang subscriber ko na ang sabi nga sa akin, totoo nga po pala, may kamag-anak po akong tinutuluyan dito, kaya lang hindi din po nila ako masamahan kasi po busy po sila sa trabaho nila. Ay late ko na po napanood yung mga vlog ninyo, sabi niya sa akin ganon. So hindi daw siya masamahan kahit may sasakyan kasi busy nga sa trabaho, gabi na nakakauwi. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, pag-isipan nyong mabuti, alamin muna yung sitwasyon. Baka kaya nyo po ba 6 months kayong walang trabaho, naghahanap kayo ng working permit. Sabihin na natin pagdating nyo dito, nakahanap kagad kayo ng LMIA. So ang process niya ni 3 months. Then paglabas nung LMIA, yung pagka-process, sabihin na natin may LMIA ready na. O yung process ng work permit, sabihin na natin 3 months ulit. Di meron kayong so sabihin na natin 6 months na total. Mabilis pa yon. Kung na-process na yun, di 6 months kayo walang trabaho. Ang ikakatwiran po nung iba, pwede namang mag part-time. Pwede namang mag cash job. Doon naman po sa mga may plano na habang inaantay yung work permit nila na ma-release, just make sure na nag-iingat kayo. If ever na maghahanap kayo ng cash job diyan, wag kayong mag-iiwan ng mga bakas or ebidensya. For example, yung mga notes, kasi hindi ko nababanggitin kung sino, kasi meron tayong isang kakilala na naka-tourist visa, and then may mga notes siya sa may maliit siyang listahan ng mga cash job niya. And then baka yung mga nagsisave dyan ng cellphone na pictures or photos dun sa kanilang pinagkakasjaban, dun sa kanilang pinagpapartayman, makita ng immigration officer, mapauwi kayo. Gaya nung nangyari dun sa isa nating kakilala. And then sa Pinas na pinag-antay ng work permit, I don't know kung ma-approve pa yung work permit na inaantay niya kasi nga napauwi siya. Kaya nga po hanggat maaari, igagawa na rin kayo ng mali, huwag na kayong mag-iwan ng bakas para hindi po masayang yung effort nyo na naghanap kayo ng LMIA at ng work permit, and then masasayang lang, pauwiin lang din po pala kayo. And bago matapos nga pala tong vlog na to, gusto ko lang i-shoutout si Brandon Boy. Pagbalik ko na lang kami magkukulab kasi nagustuhan ko din tong mga vlog ni Brandon Boy kasi real talk din. And kagandaan lang sa kanya, mix yung content niya, more on job opportunities here in Canada, and even in UK. And then yung mga reality dito sa buhay Canada, gusto din niyang i-share. Ayaw din kasi niya ng mga sugar coat na parang tara sa Canada, maganda dito sa Canada. Sinasabi din niya yung realidad dito sa Canada. Hindi pa lang kami matuloy kasi nga pauwi ako, nag-aasikaso nga ako nitong mga next week kasi uwi ko na. And then papasok lang ako ditong whole week, and then yung next day off ko nasa Pinas na ako. Yun na yung flight ko, yung last day ko ng gabi. Pero baka hindi na ako pumasok nung last day ko, mag-aayos na ako ng gamit ko, and then ihahatid na ako na Herbert pagka-out na Herbert kasi 12 pa naman yung flight ko. And then shout out din kay Idol Inags. Buti na lang kamo napanood ko yung vlog mo. Kasi nakita ko kung yung mga nakapanood ng vlog ni Idol Inags, dito din siya sa Vancouver, from Vancouver to Pinas. Medyo siya, kinabahan siya kasi kailangan na po pala ng e-travel. Gusto ko nga gawa ng vlog yung e-travel kasi yung mga naunang umalis dito, yung mga naunang nagbakasyon na nakita ko, hindi naman kailangan ng e-travel. Nagulat ako kay Idol Inags, bakit kailangan ng e-travel? So pinagpawisan na siya ng malapot. Sabi nga niya, kinakabahan ako, akala ko hindi na ako makakauwi. Buti ka mo napanood ko yung vlog ni Idol Inags. Malaking tulong din talaga yung minsan nakakapanood tayo ng mga vlog, nagkakaroon tayo ng ideas So nagkaroon ako ng idea, 72 hours before your flight, pipil up ka na nung e-travel. Kailangan na pala yung bago ka pumasok ng Pilipinas. So hindi ka daw makakapasok pag wala kang fill up nun. So kung gagawin mo pa lang yun, during time sa nasa airport ka, medyo alanganin yung oras mo. Baka ma-delayed na yung flight mo or ma-cancel yung flight mo. Kaya kinabahan si Idol Inags noon. Shout out sa iyo, Idol Inags, enjoy your vacation in Philippines. Kaya buti na lang napanood ko yung vlog mo, kung hindi baka ganun din na nangyari sa akin. And then ipipil up ko na siya 72 hours before my flight. So samantalahin ko na rin tong pagkakataong to, i-shoutout ko tong mga nagpapa-shoutout kasi baka di ko na magawa to at baka nasa Pilipinas na ako next week. Ito yung mga nagpapa-shoutout.
Shoutout po Sir Ferds from Lucena City. Ang gaganda ng mga content nyo. Ang dami nyo pong inspire na mga vlogs and more content po about sa life challenges. Ingat po kayo palagi. Kay Bernard Bellena, pamangkin ko pala to. Kala ko sino. And shoutout kay Websword6129. Sir Ferds, sinintay ko na lang ang desisyon ng IRCC sa working visa ko. Mag 2 months na po mula ng request medical ko. Sabi po nila, kaya daw matagal yung approval ko kasi di nakapagpasa ng foreign police clearance, which is di naman kasi hiningi sa akin ng agency. Sir, yan po ay mandatory. Ang hinahalungkat po kasi ng immigration officer ay yung previous 10 years mo na trabaho or country kung nasan ka. Kaya kailangan po talaga yan. So, shout out din dito kay Reggie3987. Workmate namin yan dati dito sa Taiwan, sir. APCB, pa-shout out, sir. Kay Angelica, workmate daw niya yon. And then ito, shout out kay Abinaga. Shout out from Quiapo. Yan. And then shout out kay Mark Ora 6309, pa shout out idol watching from Leamington, Ontario. Shout out Lods, next vlog mo Ulikba in Canada is here. Yan, Ulikba vlog. O, follow nyo si Ulikba vlog. Kay Bully ni Giliocano, God is good all the time. Shout out from New Taipei. Shout out din kay Marites Pontanosa 1114, watching idol from Dumaguete City, pa shout out po. And then shoutout din kay Luis Vargas 3503. Shoutout po kay Ferds from California. Wow. Kay Aldomenica Abad 5889. Thanks sa mga content mo, Kuya Ferds. Aspiring soon to Canada. On process pa lang po. Pinanonood ko po lahat ng content mo, Kuya Ferds. Salamat po sa mga guidance mo sa mga newcomers, sa risk and reality ng Canada. Pa-shoutout from Mindanao, Don Carlos Bukidnon. Wow, lalayo na naabot ng vlog natin. And then dito kay Benja I9210. Shout out sa iyo pare ko from Chicago. Hello po. Nasa US na naman. Lalayo na ng mga nararating. And then ito kay user RE7XQ1Q4I. Pa-shout idol from Chang Lutong Bahay, Bulacan. Wow, nasa Bulacan naman tayo. Rochelle Gloriosos 1782 Surfer. Shout out naman dyan from South Tex, USA. Sarap dyan sa shuttle. Dami seafoods. Kay Sir Emerson, ayos yung shared up experience niya dyan. And shout out kay Jessie Pearl 9393. Hi Lods, Ferds, dream ko din makarating sa Canada. Pa shout out po. God bless po. Shout out bro Ferds from Abu Dhabi. Hope we meet someday. We always watching to your videos. Kay Ronanandasan 4030. And then shout out Lods, pa shout out ako next vlog mo. Lupit ng mga vlog mo Lods. Marami akong nalalaman sa mga video mo Lods. Sarap panoorin lahat ng mga vlog mo Lods. Ingat ka lagi Lods. Kay Jose De Vera Jr. And then shout out kay Eddie Mar by Dead 8935. Shout out Lods all the way from Manitoba here. And kay Paul Anthony Mira, shout out po. And then shout out from Capiz, Kuya Ferds, palagi akong naka-update sa mga videos mo. Good luck and ingat ka palagi. Kay Jemar Banabo. And then kay shout out from La Union, Sir Ferds, kay user TB9GE4BB9G. And ito, quiz, panalo talaga ang mga vlogs mo. Sobrang raming information kang ibinibigay sa mga kababayan natin na pumupunta sa Canada. Parehas kayo ni Quiz Inags. Kaya palagi kayong pinanonood. Please continue vlogging. God bless. Pa-shoutout pro Alex from Kuwait. Kay Serani Advincula. Yan. And kay Sir, nakakagandang kutis at gandang lalaki pala sa Canada. Shoutout sa dimple ni Sir. Good vibes lang po palagi. God bless. Kay Clarice Maniego 4499. Shoutout bro kay Tisoy Bat TV 5952. And then to shout out to kayo watching from Linden, Alberta. Mag 2 months pa lang. Okay naman ang lagay. Buti hindi ako nagpa-apekto sa mga negative na nakikita ko sa TikTok nung nasa Taiwan pa ako. Hindi ako nagkamali ng desisyon. Samantalahin ko na po kasi baka hindi na ako makapag-shout out next week. Nasa bakasyon po ako. And then ito, lahatin ko na tong previous 1 month. Shout out, new subscriber po, kuya from Malaysia. Pa-shout out po kay Lin Official Channel 9090. Hi, hello po dyan sa Malaysia. And then to shout out po, next vlog mo Kuya Ferds, sana mapansin, nakaabang-abang
ako palagi sa vlogs mo, nakaka-inspire. Supporter here from Olongapo City, Zambales, kay Rodney De Guzman 9530. Shout out from BC Nanaimo kay Adela Arenas 51. Ang gaganda ng mga content ng mga vlogs mo, sir. Shout out from Suris, Manitoba. Subscriber nyo ako. Galing din ako ng Taiwan 2004, 2007. Taiwan Glass kay Abner Biloria. Yan. Dito ko na lang po muna tatapusin tong vlog na to. Kasi ire-ready ko lang to. Maliligo lang muna ako. And then ihahatid ko na tong mga itlog at saka yung ground beef. And then after that, magpapagas na rin ako para ma-ready ko na yung sasakyan. Hindi ko na siguro lilinisan kasi naulan din naman ngayon ulit. Naulan na naman, pagtingin ko naulan eh. So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa suporta. Kung tatry ko pang makagawa ng ilang vlogs bago ako umuwi, kasi may ilang topics akong gustong ma-discuss sa inyo. Especially, basta sobrang dami. May mga naka-line up na rin ako gagawin na vlogs. Kasi nagbabase po ako dun sa mga content na gagawin ko. Ay dun sa mga tanong na rin po ninyo. Para yung mga tanong ninyo, kung sakaling may tatamaan tayo na yung topic ay makarelate yung iba, ay kahit pa paano makatulong tayo doon sa ilang kababayan natin na nagtatanong, para hindi po paulit-ulit nung parang isang tanong isang sagot. So gagawin ko na lang po siya ng video. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa suporta. Don't forget to subscribe, like, and share this video para sa inyong lahat na nangangarap makarating dito sa Canada, ay kahit pa paano magkaroon po tayo ng idea sa buhay namin dito sa Canada na posible ninyong datnan. Maraming salamat. God bless. I love you all. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye!